choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Antay support, may tanong. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Kapag gising kasi, last episode na eh. Tatlong bonje. Oo, inubo ka tuloy. Kasi Tuloy ako. napansin ko to dati nung bagong dating ako. Siyempre, dahil langanga pa ako, nasimula simula lagi ng energy Hindi natin. ka pa pala salitaan nung tayo na yun, Hindi, no? oo. Madalas nakatulala ka sa amin, no? Ang simula lang lagi ng energy natin ganito. So, dala-dala tuloy natin hanggang uli yung energy natin ganun. Putek na Super Saiyan eh. isang natawa akong comment. Ang sabi sa akin nung nag-comment, ano ba yan? Mas mataas pa energy ni Joshua dyan kaysa sa... So, taas pa rin. Sobrang raw. Ibig sabihin, wala kang energy Wala kasi ako energy. kilala ko dito sa podcast na chill chill ka. lang. Yung batayan. Mas mataas pa raw energy. Hindi kasi syempre nangangapa pa, bago pa lang, alangan naman magligalig siya agad nun, syempre. Kumbaga nagkakapaan pa. Tsaka, pero hindi. Doon lang nila pinakita na sinusuko talaga nila yung responsibilidad sa akin. Binibigyan ka nila, pre. Kailangan patunayan mo Bibigyan ka talaga. nilang chance kasi tinitignan talaga yung gestures Oo. mo. Diba? Merong pero ito isang nakakatawa pa. Sabi niya, say it asset, kumbaga sa pagkain, bland. Ang bland. Pero sa akin, putang ina, walang pake. Anong gusto mo lasa, kinumpara ako sa pagkain. Putang, unang-una ako, hindi nga ako mapili sa pagkain. Basta pagkain niya, kakainin ko yan eh. May kapitbahay kaming may tsura, fan. Ah, talaga? Oo, babae siya. And pinapatanong niya pangalan mo. Ano Ako daw pangalan ako na una ngayon. Ano daw pangalan na naka-big bite? Sige, para ibahin natin. 8 assets sa lahat ng social media. Bawi lang, di ba? Sa binasok ko na yung pabango. Basta pumunta kayo sa TikTok ko kasi yung seduce ni Joshua, binibenta ko rin Tama, huwag yun. kayo bibili sa TikTok ni Joshua on Point. Doon muna kayo sa mga TikTok na bibili para may Oo, porsyento, di ba? ganun din naman. May benta rin naman. May commission sila. Di ba? So, win-win. O, Josh on Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy ng mahiklas para mga perfumes natin, go ahead. Available sa TikTok shop. No? Yung foreplay natin, lalo na gustong-gusto ko mag-sports kayo. No? Yung foreplay, best yan sa mga nagpapawi, sa mga nagtitrain para... Ano kasi yun fresh scent yun pare. So para hindi mabigat habang nagtitraining ka. Kasi minsan ganun, pag maamoy na nga, nagpapawis ka pa, parang nakakairita. So yun, foreplay pare. Mag-sports ka, bro. Sa isa daw, general ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Kiko Pangilinan, shoutout. Good job ka. And add nyo ako sa lahat ng social ninja. Sa isa daw. Wala lang akong FB ngayon. Okay, gagawa akong bago. Abangan nyo yun soon. Papashare ko na lang dito kay GOP Oo nga sa pala, akin. ano pala pare, yung Facebook niya no, sa mamaya. Ano yun natin yun? Tangin na, tayo ng mga bakal eh. Ito, kala ko ba naman ka-rainbow gang ko kayo? Natake nyo ako. Hayop. Andito tayo sa inyo pinaka-paboritong segment. Walang iba kundi ang May Tanong! Pero teka lang, bago tayo Ay, muna sa may tanong. Kasi, hinandle ko nga yung stocks ng perfume nga ni JOP. Paldo! For a month, for a week. di ba? For a week. Putan, lakas. Kaya sinasabi ko sa mga nag-a-affiliate dyan, i-affiliate nyo na rin kasi ang lakas, Paldo! pare. Talagang solid yung market. Naubos nga eh. Naubos yung stock sa akin. Iba talaga. Palupit. Iba talaga si Kaya Joshua. pumili na kayo, bro. Oo. Diba? So ngayon, okay, magbasa tayo ng message ng tropa natin, bro. So, sa may mga problema dyan, alright, na gusto nyong marinig yung opinion namin, o makapagbigay kami ng tips sa inyo, i-message nyo si Sadao, Josh on Point, 8 Assets sa Facebook, Instagram, meron din sila. So, para marinig natin yung mga hinanaing ninyo. Don't worry, ano naman to, confidential, right? Di natin papakita pangalan ninyo. So, Anonymous Confession. safe ang ninyo, mga problema ninyo, no? So, teka lang, i-ano ko lang yung clock saglit kasi may timer tayo eh. Okay. Game, basahin natin to. Hi bro, lagi ako nanonood sa mga podcast ninyo. Pakilala ako muna. Sana itago mo
pagkakailanlan ko. Ano ba yun? Sabi mo, pakilala ako muna pero itago yung pakikilanlan mo. Medyo magulo ka dito, boy. I mean, baka sa'yo lang siya. Gusto magpakilala. Oo, yun, sige. Please, okay. Palagi ako may nakakamit na babae. Sabihin nating low value. Madalas, fuck lang ang gusto niya. Aba, putang ina. Pogi ka pala talaga, pare. Fuck lang ang gusto sa'yo. Ang inang yan. At nafo-fall ako. Aminin kong supot ako. May itsura naman ako kahit papano, pero bakit di ako makakuha ng high value woman? Oh. Gusto ko na mag-settle. Gusto ko na magkaroon ng lifetime na babae siguro to. Madalas puro fuck lang ang namimit ko. Di ko alam kung saan makakakilala ng high value woman. May trabaho naman ako as a seaman. Single dad nga lang ako. Alright, puta, baliktad to. May anak ka. Parang baliktad na senaryo ng babae to. Single mom na naghahanap ng high value man. Ito naman single man na naghahanap ng high value. Tingin nyo ba kabawasan yun if single dad siya? Hindi. Ikaw nga, para sa akin nga, meron ka ng produkto eh. May produkto ka na, may anak ka, buhay yung bata, di ba? Hindi Buhay na patunay. Oo, buhay na patunay. Hindi ka bawasan yun. Well, hindi ko na alam sa babae, pero ako, I'm gonna be fair. Hindi sa babae? Sa babae. Kasi baka financial ano rin yun, di ba? Yung babae ang ano. Oo, kung sa babae, tatanggap ba siya ng single dad? Pero kung sabihin natin na mayaman yung lalaki, anak, papayag yun. Di ba? Papayag yun. So yun, single dad nga lang ako pero never ako nag-skip ng sustento sa anak ko at mahal ko anak ko. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Siguro red flag ko ay pagiging single dad ko. Actually, artist ako sa Viva Max. Uy! Tong ino, big time pala tong nag-message sa atin na to ah. Totoo ba yan? Actually, artist ako sa Viva Max pero di ko naman ginagamit ito para makakuha ng girls. Kusa naman sila nag-open up sa akin pero ba't ganun? Lahat low value. Right. Yun ang question niya, pare. Now, dahil sa question na to, bro, na ano ako ngayon na may gusto kong tanungin sa Anti-Supot Podcast. Let's Ano go. ba sa inyo ang high value woman? Ikaw muna, Ching. Actually, yung high value para sa akin, gusto sa akin nga, the more na simple ka, the more na traditional ka, yun ang high value sa akin. Kumbaga, hindi ko siya tinitignan. Simple, elaborate mo yung simple, pre. Anong ibig mo sabihin sa simple? Simpleng pananamit ba? Simple yung lifestyle? What do you mean? Pananamit. Pabor sa akin pag simple lang yan. Lifestyle, ayoko ng girls night out ka, regular na girls night out. Tapos ito tinuturo, ito kasi yung problema may mga matatanda na mismo tinuturo sa mga batang babae. Kailangan makapagpundar, sa babae to makapagpundar ka ng sarili mong kotse at bahay. Ganon. Sa babae? Sa babae, batang babae. Ngayon, kung halimbawa, syempre, criticisms, sasabihan ako na, wala namang mali dun sa sinabi niya. Yun ang una ko rin naisip eh. Oo. Kaso, kailangan mo mag-elaborate Bata yung sinasabi mo. So, kung yun ang paulit-ulit na naririnig niya sa'yo, plus yung personality pa nung babae na yun, hiwalay din kasi sa asawa Sabi mo yung personality ng babae, hiwalay sa asawa. Tapos sinasabi niya dun sa, let's say, pamangkin niya or apo niya na parang ang nagiging importansya na nakikita nung bata. Is material. Material, kotse, bahay. Yun, exactly. Hindi naman gano'n Ilan taon ba yung babae? High school. Siguro, let's say, 15 or 16. 17 at the most. Gano'n. Hindi ko nakikitang yun. Ang malaki na anak niya? Hindi niya anak yun. Sabagay, hindi naman nanonood yun. So, hindi ako na sa kanya. Ganito siya. Nanay siya, hiwalay sa asawa, maaga na buntis yung anak niyang babae.
Yung anak ng babae, so apo niya na yon, sa kanya pinakargo. Binigay nung anak sa lola, ganun lumalabas. Matanda na siya. Matanda na yung matanda na yung lola. Oh. Pero mga mid-50s, ganyan. Early 50s or mid-50s. Yun, kasi nakaano na kasi ako naka-fix na ang utak ko na pag babae ka, hindi talaga mahalaga ang material. So, iniisip ko yung endpoint lola ka na. Isipin mo, lola kang babae, wala kang matibay na family. Material ang naipundar mo. Kasi yun ang nakikita. High value ba yun? Babae ka na nakapagpuntar ka ng material, hindi high value para sa akin. Kasi ito when we're talking about high value, ito yung kung magiging high value ba siya doon sa magiging partner niya. Di ba? Yun naman ibig natin sabihin dito. Now, ano ba yung high value na babae sa'yo? Ibig sabihin nun, kung ano yung high value na babae para sa relationship na gusto ni Ching. Which is, mag-agree tayo na ang babaeng mapera, hindi naman high value sa lalaki yun kasi sa amin nga, kami nga yung provider, hindi nga namin ini-expect yung pera mo. So, para sa amin, walang kwenta yung pera mo. Hindi siya high value sa atin. Wala, it doesn't make sense. Hindi naman considering pa na emotional nga ang mga babae. Sabi mo, matanda ka na. Emotional ka. Kung hindi ka makabuo ng healthy na family, wala sa dyan sa paligid mo. Emotional na tao ka, nakapaligid sa'yo, material things. Paano mo makukuha yung satisfaction ng emotions doon sa computer? Oo nga, no? Exactly. Di ba? Ang emotion makukuha mo yun sa tao rin, di ba? Yung yakap niya, yung mga ganyan na, mga biroan nyo. Makes sense. Yun ang ma-appreciate mo. So, di talaga. Pero bakit yung nagtatanong, sabi niya, puro mga nakikilala daw niya, puro mga low value. Yun nga, hindi ko maisip kung anong ibig niya sabihin. Pero hindi, sige, i-assume ko lang na ang low value na sinasabi niya, mga parang mga pakarat talaga yung mga kasi babae. pakla daw ang gusto eh. Baka siguro yun, no? Pero hindi ko rin gets kasi, alam mo, marami dyan na ang hinahanap nilang low value maganda, mga High value. high value, low value ba na sa akin? Nato ka na, ninja. Tangina! Ang hinahanap nilang high value, yung parang gusto nila artistahin yung ganda, tapos may pera rin, maganda yung career. Parang pinerfect ba? Pinerfect yung aspect ng ganda hanggang sa ugaling simple. Pero imposible yun sa babae. Di ba nga, ang problema nga sa babae, ayaw natin siyang masyadong magkaroon ng power kasi hindi nga nila kaya i-handle yung power nila, lumalaki yung ulo nila. Yun nga, sa mga realistic example na yung mga babaeng maganda talaga, di ba malalaki nga ang ulo. So kung yun yung tinitignan niyang high value, gusto niya maganda, tapos maganda pa yung career, hindi yun. Ano mga sabi ko ulit? Low value, high value. Kung yun High value. hindi yun ang high value. Hindi yun ang high Ayaw mo value. yan, ninja. Ikaw bro. Pag-usapan natin yung ano ba yung high value na babae para sa'yo? Maganda, number 1. Mahalaga sa katawan, sexy. At nasa bostong edad. Hindi yung sobra-sobrang tanda na. What I mean is, pasok na yung 18 to 24. Hanggang doon lang yung... Pag lumagpas ka na ng 24, para sa akin, medyo pababa na yung value mo. Hindi man sobra, pero may mga maganda pa rin naman 25, 26, pero hindi ka na kasing taas ng value ng 18, 19 hanggang 24. May question ako directly applicable sa akin to. Kasi, kung halimbawa, papatalo ako sa 18, directly applicable sa akin. Hindi ka predator. Pero, the more na gusto ko ng 18 nga, ibig sabihin, the younger, dapat mas marami akong pera. Mas powerful ako. Dapat. 'Di ba? What do you mean? Dapat mapera kang lalaki? Bago Mas mapera, oo. pumatal ng 18? The younger you want, the more money you should have. Hindi naman. Hindi din. Hindi siya Gusto- required, but hindi siya required para sa akin na marami kang pera, but since you're dealing with someone younger, 'di ba, na mas maraming option kaysa sa'yo,
Ayun. Matanda ka eh. Oo. Di ba? So, kailangan, pantay kayo. Dahil ang babaeng 18, mas maraming option. Dapat ikaw rin, lalaki, marami ka ring option. Oo. Eh, magkakaroon ka lang na maraming option na lalaki kung marami kang pera. Pasok. Di ba? Kasi, ayan, ganyan yung gusto ng mga matatanda, 18. Nandiyan naman yung seloso rin. Di ba? Seloso kasi konti pera. Eh di, disaster na relationship yun. Insecure ng matanda, biruin mo, kasi walang pera. Umasa lang siya doon sa fresh na... Tandaan naman sa pagkamatanda. Oh, di ba? Hindi. Nandun ako sa kaya sinabi ko matanda. Kasi ina-assume ko na matanda ka na wala kang pera tapos mapapangarapin mo yung bata. Di ba? Yari ka dun. Pero kung ang question mo lang is, dapat ba? The answer tama si Josh. Dapat, para kahit pa paano, may pangsalag ka dun sa mga challenge sa'yo. Kasi 18 na maganda siya eh. Assume mo na 18 na maganda siya, na sexy, or 19, tangin sobrang daming challenges na mas malapit na lalaki yun. Baka may mas kasing pera ka pa dyan na mid-20s lang din eh, na putang ina, naabot mo nung 30s. Pwedeng ganun, di ba? Pero kung ang usapin naman is kung okay lang ba? Okay lang. At kung magugustuhan ka niya, depende na yun. Pero kung usapang ma-maintain mo ba siya, doon na papasok yung kung financially stable ka ba at alam mo ba yung ginagawa mo. Doon pa rin magdidikta eh. So, biniisip ulit akong question. So, given na Viva Max artist siya, Lalaki yan na artist ng Viva Max, oo, diba? lalaki na Viva Max artist, realistically speaking, makaka-attract ba siya ng 18 years old? Oo. Oh. Lalo kung may pera siya. Alam mo ko, masagot ko lang yung tanong niya muna, no? Focus muna ako dun sa tanong niya talaga. Kaya nakakaharap niya puro mga low class, low value kasi nandun siya sa industry. Oo. Kaya mga Actually. nakakaharap niyang puro mga, correct me if I'm wrong, CCAPR, yan ang mga kinukuha ng Viva, ng, Anong kinukuha? Eh, sinabi naman niya yun, pre. Viva Max. Siya naman Hindi nga nila tanggap eh. Hindi tanggap ng mga yan. hindi na kasi. Hindi nila So yun, tanggap. going back, yun kasi yung, Hindi, let's be real here. Ang babae ba na may magandang karir sabihin natin na nasa 8 to 5, may planong pumasok sa ganun. double down. Wala naman eh. Yung totoo lang, babaeng nagtatrabaho sa, let's say, IT industry, business, or business side. Sa tingin mo, nasa isip niyang pumasok sa ganun? Hindi naman eh. Hindi naman. Pero yun nga, legit tol. Kaya yung tanong niya, ba't puro ganun nakikilala niya, di ba? Kasi nandun ka sa industry. Pero pag nagpalit ka ng line of work mo, malamang ibang line na naman. Yun. Kasi nandiyan ka eh. Eh, yung mga makakasalamuha mo talaga dyan, puro mga matic. Diba? Kasi lalabas kayo niyan. Yung mga co-artist mo dyan, maaaring sila matino. Let's say, matino sila. Pero yung mga friends of friends niyan, matic. Mahawat mahawa kasi. Oo, iba yon. Yun yung mga makikilala niya for sure madalas. Pero yung mga college friends mo, balikan mo. Kasi ako dati, ganun ginawa ko. Binalikan ko yung mga college friends, high school classmates. Pag binalikan mo yung iba dun, mga nag-glow eh. Diba? Tingnan mo, double check mo rin yung mga ganun. Malay mo, may matino naman dun. Kasi kung sa industry na yan, diyan ka maghahanap na matino. I don't think so. Di ko... Talagang ganyan matatagpuan mo. Siya na nga nagsabi, di ba? Puro mga low value daw. Yun yung meaning niya dun eh. Ibahin mo yung ibahin mo pre yung environment. Ibahin Sa niya. gym, makipagkaibigan ka. Hi, hello. Oo. Ano masama eh. For sure naman, nasa Viva Max ka, for sure. Ayun nga, sabi, siya. Bubot yan. Hindi, siya rin naman nagsabi na hindi naman daw siya pangit. May tsura naman siya. And nandun din siya sa industry na yun. So, for sure, may dating din tong tropa natin na to. Hindi mo kukuha ng baboy doon, pre. So, yung pag-approach sa gym, hindi na mahirap sa'yo yun, pre. Kaya mo yun. Ako ganun eh. Halos, pagkadalabas ko, nagme-make friends ako sa mga tao, pre. Oo, lalo pa single ka, pre. Ang inang yan. Gym, di ba? Sa mga di ba? Hi, hello lang. Good morning. Minsan nga ganun eh, kahit sa pinagboboxing ko, pag may mga babae na, morning, kahit nga lalaki. Morning. So, yun may yung Chinese, May Chinese nga dun eh. Good morning. Good morning. Ay, sige. Good morning. Pero, so, doon ka makakita, one way para makita niya is sa gym. Saan pa kaya sa tingin mo, pre? Dami! Saan pa kaya pwede siya makakita ng high value? Ako Sa Jollibee. Ha? Sa Jollibee. Bakit Hindi hindi? ikaw sa palengke, di ba?
Ano siya pala tinutukoy mong palengke? Alala ko yung episode na yon. Ay, hindi. Sinabi naman niya yun eh. Sinabi niya na yun, di ba? Pala Last yun. episode. Siya yun, pre. Bakit? Jollibee, McDo. Cashier. Sige, kasi sa cashier nila tilalagay yung pinakapanlaban nila eh. Yun na yun, yung todong-todo na yun. Yun yung pinakamaganda dun sa branch madalas, sa cashier. Tsaka pre, hindi. Ano rin, yung mga... Kung gusto mo talaga makakita ng pang-seryoso na, kasi sabi niya gusto niya daw mag-settle eh. Di ba? So, saan ba ang community na ang mindset is mag-settle? Sa mga church. Di ba? Oo, yan talaga. Matitino. At pasok ka ng mga community sa church. Di naman lahat. Di naman lahat. Tangina mostly. Nandiyan yung matitino. Nandyan yung yeah. Kasi una-una may takot na sa Diyos eh. Diba? Hindi na... May mga naggaganyan din, nagko-comment din sa akin, yung girlfriend ko, boss Diyos, ganito, active sa church, pero, pok naman. Tangina, ba't mo sinota? Hindi naman Hindi natanong. naman natin ibig sabihin na doon ka dumiskarte, pakasalan mo kagad nang hindi mo kinikilala. Pakikilalanin mo pa rin. Di ba? Robot? Ayun nga lang, it's just that mas mataas yung chances doon. Di ba? Kunyari, sabihin natin, mga 70% chance na manalo ka doon at makakita ka ng matino. Pero syempre, may 30% pa rin na makakilala ka ng hindi matino. There's always exception to the rule na tangina laging may isang kupal dyan. Diba? Lagi may isang kupal dyan, lagi may isang mabait dyan, lagi may exception. Wala talaga lalapit sa'yo, pre. Again, pag lalaki ka, yan ang isa sa mga hunter ka nga eh. Di ba? Yung sinaunang panahon, talagang kailangan nating umakyat ng bundok, pumasok sa jungle para makakuha ng pagkain. Now, ganyan pa rin sa babae, pre. Hindi yan lalapit sa'yo, yung mga matitino. Lalo pa matitinong babae, hindi talaga lalapit. Mailap nga yung mga yan eh. Ito. Mailap yan. Alam mo sa mundo rin ng music, tol, sa hip-hop, ang hirap din makahanap ng maayos sa babae, pre. Yung bang babae na, alam mo, nasa community rin talaga eh. Kaya nga, agree ako malamang sa simbahan dyan, pala simbang babae. Yung nag-church na babae. Yung ano ba, pre? Yung babaeng bumabattle rap, high value ba yun? Nasa mga liga ng battle rap. Medyo nagiging masculine, na sila tol. Nata-turn sila. Kasi nga, yung environment, punong-puno ng lalaki. Diba? Kasi tinan mo to, alam mo mahirap doon kung ganun yung babae. Ayaw nga natin na magaganon eh. Pero praktisado siyang in your face. Diba? Magka-relationship kayo, tangin na, binibigyan ka ng bars, no? Tangin na, sa liit nag-aaway kayo, no? Sa liit ng ethics mo, halos mukha ka ng gonggong na ulopong. Ginagano ng kanan, no? Putang ina. Binigyan mo ng Ben, si Ben and Ben, nag-bent ng tin ng sinaing, automatic. Gaganunin ka. Putang ina. Lord, patayin mo na lang ako, Lord. Pre, meron pa ako isang naalala para pahirapan ulit natin itong conversation na to. May nag-comment eh. Sabi niya, kala ko ba gusto nyo ng low body count? Kasi in-interpret nila yung huling content as gusto natin mabengbang agad ng second date. Sabi, kala ko ba gusto nyo ng low body count? Eh kung second date pa lang, yun, parang inassume niya na tayo ang dahilan kung bakit tumataas ang body count ng mga babae. Kasi second date pa lang, bembang na ang gusto. Pero kung ang ipo-point out ko dun, hindi naman talaga... Don't hate the play, hate the game. Oo, di ba? Saka, sige, hindi para sa kanya na rin na nag-comment ng ganun. Hindi naman yun dahil bembang lang eh. Yung connection yung importante doon. Yun yung hinahanap natin na makukuha mo doon sa date. Kaya nga sinabi ko rin doon sa content, sige, kung ayaw niya talaga magpabembang, pero it should make sense. Magko-connect kami, maiintindihan ko siya kung ano yung reason na katanggap-tanggap sa akin kung bakit hindi siya nagpapabembang. Kung player din niya nag-comment na yan, hindi niya na kailangan i-argue yan eh. Gets niya dapat yan eh. So, baka hindi siya naka-score ng sobra. Kasi kailangan mo talaga eh. Alam mo, naging question ko din yan eh. Bakit gusto natin ng low body count? Nire-require natin sa mga lalaki, at least dapat may double-digit body count ka para may alam ka bago ka mag-settle. Bakit nga ba ganun? Hindi naman lahat yung 10 makikilala mo, lahat yung birhen eh. Hindi naman eh. Oo, realistically speaking. Ang dami mo mamimit doon. Baka sa 10 na yun, isa lang virgin. Baka nga wala pa eh. Halos wala. Ako kasi sa dami, diba, basta yun. Bilang lang eh. Yun nga, bilang lang eh. So, ganun namin yung tinitignan.
So, hanapin mo hanggang sa mahanap mo yung low body count. At hindi ganun kadali maghanap ng low body count. Especially virgin na babae. Sobrang hirap nun. So, ako, nire-require ko talaga sa mga sundalo ko na at least double digit body count mo. Mag-condom kayo, ha? And kilalanin nyo mabuti. Oo. Or kung ayaw nyo man bembangin, okay lang din yun. Mas okay yun para yung spirituality mo, hindi naman kung saan napupunta, di ba, yung spiritual mo. Okay din yun. Pero at least kilalanin mo ng malalim yung mga tao para may alam ka sa babae. Tsaka, yun nga, hindi rin naman namin sinabi doon na second date, bembang, tas hiwalayan na. Hindi rin naman namin sinabi. Sinabing ganun eh. Labo mo na-assume rin niya eh. Oo. Oo nga. Na-assume niya eh. Hihiwalayan nyo kung hindi siya umayos. Ay kung okay siya, di mali mo magtuloy-tuloy habang buhay. Akala mo ba ayaw namin mga lalaki ng ganon? Tangina kung matino lang ang babae, agad na makikilala namin sa buhay. Sino bang gustong pa, manligaw pa ulit or dumiskarte Tamad pa kaya. ulit? Ulit Diba? ka na naman eh. Diba? Yun yung perspective namin eh. Na ina-assume namin na mag-work na to. Now, pag hindi nag-work, kaya naman pilitin natin. Di ba? At saka, yun nga, again, sino bang gustong magdiskarte na magdiskarte? Nakakatamad Ulit na yun, naman, nakakapagod. gastos na naman. Yeah, gastos na naman. Alam nyo ang nangyayari sa relationship? Kala kasi natin mga lalaki, itong relationship na stable natin, okay na tong ganito. Medyo insensitive kasi tayong lahat mga lalaki. Okay na tayo, masaya na tayong ganito, kakain, sabay, tutulog, bembang, nood ng TV. Okay na tayo dun eh. Oo. Eh mga babae, hindi sila okay sa ganun. Hindi. Adventurous pa nga. Makukulit Adventurous. pa nga eh. Fun. Every day nagbe-bring up sila ng bullshit sa buhay na Oo. ng parehas nyo, dalawa. And then kailangan mo i-resolve yun, laging ganun. So, tignan mo na lang, no? Sobrang ang one-sided nung question na yun. Kung ayaw nyo pala ng high body count, bakit gusto nyo ng date agad? But ano ba sa tingin mo, kami lang ba sumisira ng relationship? Diba? Para bang, Bias ah. para bang, huy, teka, kami lang ba ang loko-loko dito? Nakita nyo na nga, ayan o, kay Vince, oh. Oh, diba? Issue ni Vince, wala na. Matinding evidence na yun, pre. Ibo-brought up na yun forever, bro. O, kaya, yun ang purpose nung ginawa ni Vince para may evidence kaming mga lalaki na putang ina nyo, hindi kayo matitino, hindi lahat matitino. Mabait lalaki may manloloko. Kaya wag nyung isipin na, ayun yung body ko. Tangina, parang kami yung laging nagloloko rito. Diba? Ako, kung Unfair. cheating nga pag-uusapan, wala man akong numbers pero sa tingin ko lang naman, sa tansya ko lang, tangina baka mas marami pang babae nagloloko eh. Hindi lang talaga nahuhuli. Kung consider ko ng cheating yung pakikipag-usap nila sa ibang tao. Yung chat-chat, Agree ako. Totoo yun, pagbibigay pre. ng time at attention, Agree ako. basta i-consider natin cheating yon. Tangina tingin ko mas maraming babae pag gumagawa ng ganun eh. Totoo yun, pre. Kasi nga, again, yung cheating game na yan, ako sa tingin ko ito, hot take to. But yung cheating game, yung idea ng cheating, if you will look into their nature ng pagiging babae, mas magaling sila dun eh. Kung titignan mo, unang-una, ano ba ang madalas nakakahuli sa lalaki pag nag-cheat tayo? Ang lalaki kasi, alam ng mga babae yan, ang lalaki is more on pattern. Sumusunod tayo sa kumbaga schedule. Kaya nahalata nila nag-cheat tayo pag nawawala yung schedule na nakasanayan natin. Consistency kasi tayo sa schedule. Consistency tayo. Kaya napahalata nila yun, bakit gabi na to umuwi? Almost 10 years, ganitong oras to umuwi, nag-aano sa atin to. May tawag sila dun na ginagawa ng lalaki. Para bang, basta yung consistency nga. Sila dahil nga moody sila, hindi mo talaga sila mahalatang nag-cheat, pre. Dahil alam ng lalaki na moody to, baka moody lang to. Diba? Kaya ayaw makipag-sex na ito. Ayun pala, hindi mo alam, kaya pala ganun, ayaw makipag-sex kasi nakantot na kanina lang 30 minutes ago. Diba? If you will look into it, tignan nyo mabuti pare, huwag kayo magalit kaagad. Tignan nyo yung nature ng lalaki at babae. Mas capable talaga sila na hindi mo talaga sila mahuhuli. Correct. May excuse eh. May excuse. Bakit ka moody ngayon? Meron ako eh. Tayo ba may ganun ba tayong excuse? Wala tayong makakapag-excuse ng ganun, pre. Actually, hindi na rin. Valid excuse pa ba yung ano? No. Bakit ayaw mo? Meron ako eh. Tsaka nagpapait yun kahit meron eh. No, di ba? No. Kahit meron nagpapait yun eh. So, paano pa naging excuse yun? Kadiri yun. Pero alam natin na nangyayari yun. Pero, tanginan to, kung hindi ka ba nakatira ng meron, pre? Bakit siya tumatawa? Kaya nga siya nga. So, bakit siya tumatawa? Oo, taas ko kamay ko, meron.
Meron yun pagkatigang kayo pareho. Wala pre. pa nga ako tinuturo eh. Ang problema. Ako na, magiging transparent na ako. Oh. Tumitira ako ng meron dati. Oh. Oh, tsaka kaya nga sabi ko hindi totoo yun. Hindi naman tawa siya. Huwag mong gagamitin yung excuse. Wala ako sa mundo. Meron ako eh. Taka na, napapatira ka kahit meron. Oh, di ba? Kung titignan mo yun, wala. Isa pa, sinong mas magaling sa atin between a man and a woman paano mag-manipulate ng emotions? Hindi nga, lalaki hindi niya kaya masyadong umiyak on cue eh. Di ba? Yung iyak sa sadyain mo, mas mahirap yun. Kasi nga mas kaya ng babae mag-manipulate ng emotions nila. Siguro kung tatanungin nyo ako, meron akong pinaka-pet peeve, yung pinaka-kakayamot talaga, is yung ganyan, tapos hindi ni-explain. Yung bang nakompronta ko, pinagalitan ko ngayon siya, or nakompronta ko, bakit ganito, ba't ganyan? Hindi niya masagot, tapos Iyak na lang yan. Magaling sila dyan, pre. Gigigil ako ng pre, pagka ganun, abubuisit ako ng pre, maalis ako, or ipapalalis. Basta, hindi ko gusto yun. Yung hindi mo ma-explain, tapos iyak ang isusukli mo sa akin, tapos ikaw naman yung bullshit na dahilan ng pinag-aawayan ngayon. Tapos ang answer mo, iyak. Yan yung isa sa mga tool nila kung bakit Kakainis, no? nakakapag-cheat sila ng swabe. Kasi yung mga ganyan na, hindi Talaga. hindi na nila kailangan magpaliwanag eh. Hindi nga eh. Tangina, Exactly. alam nila yon. Yung maiiyak sila sa sitwasyon na corner sila, aware ang mga babae dyan. May powers ba tayong ganyan gawin natin? Hindi nga eh. Kaya pa nila umiyak na nakatitig siyang ganyan, tapos pumapatak yung luha, oh. Tangina, kala mo talaga. Added drama eh, no? Added drama. Tangina mo. So, balik tayo doon kay pare. So, Ano ba pinaka-problema niya? Puro low value doon nakikilala niya. Oo, Parang hindi, yun lang yung yun nga. nuggets ko eh. so yun. Baguhin niya yung environment niya. Putay na, alis ka doon. Pagka puro addict sa lugar ninyo, anong gagawin mo? Umalis ka doon sa lugar ninyo, puro addict. Diba? Tama. Palitan mo yung environment mo, pare. Palitan mo rin yung mindset mo. Kasi nga, baka naman, ang nilalabas mong energy naman kasi is kalibugan lang din. Baka naman kailangan mo rin talagang baguhin yung mindset mo, yung ang tawag dito, yung kinokonsume mong content. Di ba? Baka naman kasi puro ka rin kamanyakan. Minsan, hindi mo sinasadya. Yan din ang nailalabas mong energy. I think tama yung sinabi mo, facts yun na nandun siya sa environment kasi na yun, kaya yun nakikilala niya eh. Bakit namin nasabi na factual yun ah? Kasi tignan mo ngayon, yun ang nirereklamo niya eh. Bakit puro low value lumalabas Yun. sa mukha niya ngayon? Kasi nga sa environment niya na yun. So, dun, sinasabi lang doon na kung saan environment ka nga pinupunta mo yung katawan mo, yun din yung nakukuha mong frequency sa'yo. Kaya kung puro masisipag din nakakasama mo, masisipag na tao din. Yan. Doon pa lang sa tropahan pa lang eh. Kaya sabi ko sa hip-hop, puro makamunduhang babae din na mimit mo. Kasi puro makamunduhang lalaki din yung nandun. Alam mo yun? Tagpo din eh, no? Doon pa lang, international. Tignan mo yung nakakasama nilang mga babae. Di ba, puro cheater. Lagi mo nakikita yung mga rapper. Tawag dito, dinedivorce lang. Kung baka kailangan lang yung pera nila. Nandun sila eh. Yun yung mga nakikilala Pero hindi ko nilang gets babae. talaga yung mga rapper sa Amerika. But dinutuloyan nila yung mga homie ni married nila, no? Oo. Pinapakasalan Ewan nila ko yung ba? mga ho. Kahit mayaman na rapper na sila. The pussy so good siguro, pre. Di ba? Sila Megan Stallion. Nakasawa pa rin sila eh. No? Kahit sabihin mo kilala na silang ganun. Wala. Sila, sino ba yun? Yung rapper na babae. Madami, pre. Nicki Minaj. Oo, puro mga ho yun eh. Saka sa kantawan niya pa lang eh, no? Tapos gagawin mo yun sa music video, no? Pakita ng Si ganun. Cardi B. Cardi B, lalo, anyamin niya pa. Sa strip club siya dati. Ano pa daw siya, pre? Nanlalason siya ng lalaki. Inamin niya yun. Nanlalason siya ng lalaki para makatulog, para manakawan niya yung wallet. Na ano nga yun eh, binrot up ng ng red pill. Sabi, ano ba to? Bakit parang pag babae umami ng ganitong krimen, parang hindi pinapansin ng media, pero pag lalaki, puta, grabe kayo, Paano pag cancel lalaki na. gumawa nun? Putang ina, yari ka, rape ka na. Maglalabasan ngayon yung mga kunyaring kaya nakausap lang one time. Sabi, ko niyan. Samantalang si Cardi, live video, sinabi niya. Ganun daw yung technique niya dati para kumita. Tangin na may shield siya, no? May nialagay siyang pampatulog sa mga customer, tapos pag nakatulog na, ninanakawan niya daw sa wallet. Sabi niya yun, Tapos ngayon, inasawa pa si Cardi B, inanakan pa siya. Parang tangin ganun. Si Offset yun, di ba? Sino bang asawa nun? Si Walang Offset, si Offset. Isa to sa Migos, di ba? Ang tatanga talaga ng mga rapper doon, no? Bugok, pre.
Wala. Ano lang yun? Para sa pera na lang, no? Tingin mo? Inasan nila yung pera dun sa Babae. Pakasalan pa eh. Makamundo. Yun na yun. Makamundo na yung intentions nila. Ganun. Ako tingin ko talaga maraming Amerikano ang simp talaga yung mas marami kumpara sa Pinoy. Marami. Sila ang OG nitong mga kagaguhan na to eh, di ba? Sa Amerika galing lahat ng mga katanga na to. Kasi alam mo, OnlyFans nga lang, pre. Sila number 1 customer eh. Di ba? Kaya yumayaman yung mga OnlyFans creator Malaki eh. pakita kay Lebron nung number 1 Oh, di OnlyFans. ba? Sila yun, pre. Kaya, tangina, tapos titingin nyo sa mga Pilipino, mahihirap lang. Puta kayo nga yung, bobo mag-handle ng pera, binibigay nyo lang sa babae. So, pupunta rin dito sa Pilipinas para mambabae. Tapos, kala nila, siseryosohin sila ng Pilipina. Putang, ang dami tuloy nagre-reklamo sa Raffy Tulfo ng mga kano. Di ba? I gave her the money. I thought she's saving it for our future. Putang ina, hindi. Binigay sa mga kamag-anak. Yung mga kamag-anak niya may bahay. Akala nung kano, inipon. Di ba, pre? May napanood niya ako tul kumain sila sa mga inasal. Putang ina parang 15 yata. Oo. 15 Diba? sila par. Tanga eh. Isang kano lang 15. Putang ina, okay naman yun pero Simp nga, pre. Simp sila. Akala nila easy sila dito sa Pilipinas. Akala nila ganun. Putang ina, mas matalino mga Pinay dito. hindi pre kasi sikat sila dito. Single mom pa yan madalas. meron kasi silang stereotype na in comparison sa mga babae sa Amerika, mas okay dito. So siguro ang nangyari dun sa mga pagpunta dito, hindi na nag-isip. Nag-iisip. Stereotype na lang na, Pilipina to hindi ako lolokohin nito. Hospitable to, maalaga to. Oo, basta na lang nagtiwala sa ganun. Yan, hindi na Sa nag-isip. tingin ko nababalo sila sa pusi ng Pinay, pre. Kasi maliit nga, tight. Sinasabi rin talaga ng mga Amerikano. Oo naman. Totoo naman. Minado sila na pag sinabing Asian, Pilipina, tight, sobra. Kaya minsan naaalipin sila ng pusi ng babae dito sa Pinas eh. Kahit sabi mong toxic na yung babae, nahayaan na lang nila eh. Kasi pusi good nga eh. Alipin ng pusi mga kano eh. Marami simp. Wait, may naisip ako tungkol dun sa paghahanap niya ng, yun, kasi sabi natin sa simpleng salita, naghahanap siya ng high value na babae, di ba? Ako, meron bang point sa buhay niyo na sinabi niyo na gusto ko makakita ng high value na babae? Wala. Di ba? Yun ang Hindi siya naging mindset sa akin because again, inaalis niya yung accountability sa sarili niya eh. Kaya ang sisi niya sa mga babae, bakit puro high value itong nakikita ko? Pero hindi niya nga kinonsider. Tayo nga nagsabi sa kanya, umalis ka dyan. Kasalanan mo yan, kaya ka nakakita dyan eh. Namingwit ka sa lugar na maraming galunggong. Nag-expect ka makakuha ng goldfish o tilapia. Yun, di ba? Siyempre, puro galunggong makukuha mo doon. Hmm. Di ba? Gusto mo ng hipon, pumunta ka doon sa maraming hipon, naglagay ka na maraming trap. Hindi maraming hipon makukuha mo, di ba? Ganun lang naman yun eh. Gusto ko idagdag na basic concept na, sabi niya, nakakabembang siya ng mga low value. So, ang basic nun, sabihin, multiple, hindi lang isa. Para bumembang ka, it takes time, di ba? Oras. Kasi yun na nga, yung oras mo nandun eh. O hindi ka makakuha ng kung sino man yung high value na iniisip mo, hindi mo makuha kasi yung oras mo nandun. Kailangan mapunta yung oras mo sa iba. Saka ayun na nga, again, double down ko yung sinabi mo, pre. Puro low value. So, hindi ka nakakita ng pattern, pre. Hindi siya nakakita ng pattern. May pattern na dun eh. Di ba? Mapo-point out mo ka, low value na to. Hindi ko na ito pag-aksaya ng oras. Di ba? Doon pa lang, wala na eh. Tama. Hindi ka nag-iisip na, pre. Kaya nga pre, napapa-question nga ako eh. Naghahanap siya, ako, kung pustahan lang, ilagay ko ulit sa percentage, 60% mali yung definition niya ng high value. Given na, Or baka wala talaga siya idea kung ano yung high value. Oo. Kaya sinasabi natin. kasi yun nga yung mga nasa paligid niya eh. So, baliktarin niya lang yung sinasabi niya, low value eh. Yun na yung high value. Baliktarin niya lang lahat ng attributes nun. Oo nga no. So, yun nga, ang basic na sagot sa'yo, alam mo, bas ka dyan. Question, paano kung ikakompromiso niya yung pagiging Viva Max artist niya? Para lang makakita siya ng yung gusto niya. Why not? Yun naman ang gusto niya eh. Tanongin niya yung sarili niya. Siya makakasagot nun. Di ba? Is it worth it na makaano ng high value? Iwan ko tong karir ko. Well, seaman naman siya.
Oh, so kaya naman niya pumera kahit wala yung pagiging Viva Max niya. Exactly. O, di merong choice. Huwag ka lang titira ng Brazil, tapos ka dyan. Tapos, sakit. Di ba marami na ako ng sakit nung pre? Ito lang, di ba? Sabi. Oh, dahil dun sa mga Every month. Brazilian. Oh. Mga Pinoy eh. Yung ba yung mga umaakyat sa barko? Oh. Dami nga doon din nakakasampa na Pilipino ngayon dahil nga nagpapositive din sila sa HIV. Kasi may HIV test ulit bago sumampa, di ba? Baba ka. Ngayon, pag sampam, pang, nagugulat yung mga seaman, positive na sila. Hindi na sila nakakasampa ulit. Nga rin eh. Alam mo yun, may Jesus. Tangin, daling anuhin yung... Mag-condom ka kasi. Putangin na gustong-gustong makatikim kasi ng foreign pussy. Kaya, ay, alisin ko nga tong condom para maikwento ko kung anong feeling. Putangin na pare-pareho lang yan, pre. Ilang barko sinasampahan nun. Mm. Tangina, di ba? Mm. Ilang gabi yun, ilang barko sinasampahan nun bagong pumalaot ulit. Ayun. Kadiri. Bahala kayo dyan. Hindi ko rin masisi eh. Tangin na mga Brazilian pa naman. Matik yung hubog ng katawan. Ano eh. Di ba? Laki nung balakang, laki nung puwet, laki nung legs. Siguro talagang nalulunod. Ay! Ganun, nalulunod. Siguro kasi ibang lahi din, di ba? Pero yun nga, yun lang naman yung sagot doon sa tanong mo, Tol. Try mo mag-change ng environment or kung hindi mo maalisan yung job mo ngayon, at least magdagdag ka ng another community no, sa buhay dagdag ka mo. ng community, pre. Doon mo ma-meet. Pasok ka ng bagong activity sa buhay mo. Doon ka Mag-pickleball makakita. ka by Dudot. Ayun, pwede, pre. Dami mo may meet na chika bebe Ay, doon. sinasama ko ni Dudut sa mga pickleball court, ha. Nakikita ko, medyo okay yung may mga pickleball Aray! buddies, pre. Aray! Na alam mong nagtitake care ng sarili nila kasi ang kikinis ng mukha, malinis yung pananamit. Naka-skirt pero ang classy tignan. So, baka pasok sa'yo yun. Diba? Try mo, pickleball ka. Yan, sa pickleball ni court ni Dudut sa may Molino, Cavite. Yan. Lapit lang, No. So yun pare, so I hope natulungan ka namin pre sa mga gusto ng advice namin dyan. Go ahead, message nyo kami sa mga Facebooks namin. Safe ang identity nyo dyan bro. So don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. gang, let's go! Yeah! Wala nang energy. Hindi na nag-growl. Babae, tomboy, lalaki, messages lang kayo, PM lang kayo, ha? 3 p.m. gang! 3 PM, gang.